Sumiklab ang apoy sa tanggapan ng DPWH Bureau of Research and Standards sa Quezon City bandang 1:00 ng hapon nitong Miyerkules, October 22. Na siyang kinabahala ng mga netizen, anila possible na taktika lamang ito upang linisin ang mga evidences na kung saan sangkot ang mga politiko na mandarambong. Paano ba naman kasi mga kababayan, napapanahon po ang pagkasunog ng DPWH dito po sa investigasyon sa flood control project para po sa DPWH. Agad naman po na nagbigay ng pahayag or statement ang DPWH Bureau of Research and Standards. Ayon sa kanila, the DPWH confirms that no documents related to the ongoing investigation into the flood control anomalies were in the Bureau of Research and Standards building that caught fire in Quezon City today. The DPWH BRS is responsible for the conduct of research studies, pilot testing, information of policies for government infrastructure project. Initial findings indicate that the fire originated from a computer unit inside the materials testing division that reportedly exploded. No employees were harmed during the incident. An investigation team to assess the fire incident has been deployed and is currently conducting a thorough assessment to determine the full extent of the damage and to prevent similar incidents in the future. Further updates will be provided once additional information becomes available. So yan po yung naging paliwanag ng DPWH kaugnay ng pagkasunog ng naturang office nila sa Quezon City. So sana nga po may katotohanan itong nasa statement po ng DPWH na wala pong nasunog na mga dokumento na related sa ongoing investigation po ng flood control anomalies. 'Di ba? Kasi kailangan 'yun ngayon, mga kababayan. Yan yung pinaka-importanting papeles. 'Di ba? Siguro naman po nakasave naman 'yon sa mga database nila, 'di ba? Kasi sa oras po na masunog ang mga dokumento nakakailanganin po dito sa flood control anomalya na 'to, naniniwala ako na no evidence, no conviction o presumption of innocence. Walang ebidensya, walang makukulong, walang mananagot. Kahit na paulit-ulit ituro at pangalanan po ang mga buaya, kung wala naman pong maipakitang ebidensya, hindi po yan makukulong. Hindi yan mananagot. Dapat merong matibay na pruweba. At nandirito yon sa DPWH or nasa database nila yan. And syempre, nakasaad po, di ba, ng akusado ay tinuturing na inosente hanggat hindi napapatunayan ang pagkakasala. Beyond reasonable doubt. 'Di ba? Sa makatuwid, kung walang matibay at sapat na ebidensya, walang mapaparusahan o makukulong. Everybody is happy, 'di ba? Ganyan-ganyan lamang po ang mga diskarte. And hindi natin masisisi ang taong bayan kung ganito po ang isipin nila, 'di ba? Na nag-clear ng evidences dahil napapanahon po kasi ang usapin, yung investigasyon. Tapos ngayon panasunog yung DPWH. So, anong iisipin ng taong bayan? Matuwa? Ito po yung mga komento ng mga taong bayan, mga kababayan, no? Talagang matatalino na po ang taong bayan ngayon. Alam po nila kung naglalaro na lamang o naglolokohan na lang po tayo dito. Kaya dapat mamulat po tayo, mga kababayan. Magkaisa po tayo. Kasi kung patuloy tayong papaloko sa mga nakaupo po sa pwesto, kawawa po tayo. Lalo na yung mga mahihirap na mamamayang Pilipino. Kaya sana magising po ang lahat. Magkaisa tayo, magtulungan tayo, dahil yan po ang kailangan ng ating bansa. Kayo ba mga kababayan? Ano po ang masasabi ninyo sa pagkasunog ng DPWH? Comment down below and let me hear your comment.